Hello, 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 hello. Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stanglong po. Halina't samahan niyo ako. Kung natatandaan niyo ito ang ating bonsai na ito. Ito yung pinutulan natin ng ulo. Ito ay isang hibiscus. Okay? So, kailangan na nating i-wire dahil ang pag napabayaan natin yung ulo, itong ulo na gagawin natin, ito nun, napakaliit pa nun, so mahirapan na tayong magliko. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin galawin itong halaman na ito, ipakita muna natin kung ano yung ginawa natin sa kanya nung una. Okay? Magtanggal ulit tayo ng dahon dahil napakahalaga yung pagtanggal ng dahon ng isang bonsai para makita natin yung mga sanga na kailangan at yung mga hindi na kailangan. At the same time, para malinis pag i-wire natin ang ating halamang bonsai. At ito nga, tinatanggal natin yung apex nun dahil masyado siyang nakadikit dun sa kanyang pinakapuno. At ito nga, tuluyan na nating tinanggal. Okay? So, abangan ulit natin, magpatubo ulit tayo. Ito yung palalakihin natin para ito yung gawing apex. So, ayan guys, nakita nyo na kung ano yung ginawa natin nung una. So, tinanggal natin yung ulo at ini-wire ulit. So, ito na siya ulit ngayon. Okay? So, lumago ulit siya. So, ito na yung panahon para balik ayos ulit. Okay? Ibalik yung dating nawala sa kanya. Agoy. Ibalik ang ulo. Sana all bumabalik ang ulo. Okay, so let's start. Basic ulit. Tanggalin natin ang mga dahon. Dahil napakahalaga talaga yan. Para tubuan ng sanga. Isa yan sa dahilan para pumino ang mga dahon. Yan. Makita rin natin yung kung may apids na yung ating mga sanga. So napakahalaga yung pagtanggal ng dahon ng isang bonsai pag ito ay i-workshop o i-wire. So ang mga sanga nito ay pakapal na ng pakapal. I-wire lang natin ang mga sanga na dapat na i-wire para maipunta sa mga butas na dapat fill-upan. So putol dito, putol doon. Nagpuputol na tayo dito dahil nakuha na natin yung gusto nating taba ng sanga dahil ang trunk naman nito ay maliit lang. Kung mapapansin nyo sa ating bonsai, yung kanyang pagka-cluster ng sanga ay unti-unti na nating nakikita. So ganun lang yung gagawin natin dito, paulit-ulit na ginagawa. Pag lumago, kalbo ulit, wire hanggang sa kumapal ng kumapal ang ating mga sanga. Kailangan na din nating i-wire yung kanyang apex dahil kapag ito ay tumaba o lumaki pa, tayo ay mahirapan magliko. So hanggat bata pa, iliko na natin. Yan. Kunting himas lang sa ulo. Para ano natin, makuha yung tamang angle niya. Okay? So mapuputol din dito sa parteng taas. So assuming lang lalagyan natin ng wire. At linisan na din natin yung mga damo na tumubo para maiwasan yung pag-agaw ng kanyang nutrients. So ayan guys, ito yung winala natin noon. Kung tatandaan nyo, nakita natin sa video kanina, tinanggalan natin yung una niyang apex. So nagpatubo ulit tayo ng panibagong sanga na yun ang gagawin nating apex. Apex is ulo ng ating bonsai. Okay? So yung dating nawalan ng ulo, ngayon mayroon na. Shout out sa nawalan ng ulo. Tapos ngayon mayroon na. Shout out din sa mga wala pang ulo.
napaka-importante guys ang ulo ng ating bonsai, di ba? Sa iba nga pinagagawa na. Shout out sa mga naagawan ng ulo. Usapang ulo na naman tayo ngayon. Okay. So, ito ay temporary, assuming, kung nakikita nyo dito, mayroon tayong inilagay na wire. Okay? Para ma-imagine natin na yan yung mga sangang tumubo. Ganyan ang mangyayari sa kanya. Nandito lang yung ulo. Okay? Maliit lang ang ulo nito. Okay? Kung iikutin natin, ganito ang ating makikita. So, lahat ng nakikita nyong wire dyan na pansamantala, yan ay yung plano sa kanya. So yun ang mga kulang na dapat nating antayin para mapilapan o makagawa ng isang apex ng isang bonsai. Ang ating materialis na ito ay isang hibiscus Taiwan. So isa siyang variety ng gumamela. So abangan natin yung paglaki itong apex na ito hanggang sa tubuan ng mga sanga, hanggang sa makumpleto. So ganun lang ang pagbobonsai, paulit-ulit lang yung ating ginagawa sa kanya, pag-wire, kalbo, hanggang sa ito ay mabuo. Sabi nga sa kanta, basta't maghintay ka lamang, mabubuo rin ito. Maraming salamat, bye-bye!